Ganon pala ang pakiramdam ng gumuho ang mundo. Hindi pala ito may kasamang malakas na tunog tulad ng pakputok ng bulkang Pinatubo noong dekada 90 na napaulan ng abo at putik sa buong bayan. Ang pagguhong mundong isang babaeng na alay ng 3 dekadeng kanyang buhay sa isang lalaki ay tahimik. Kasing tahimik ng papatak ng luha habang nakatayo sa likod ng isang poster, pinakmamasdan ang asawa at ang matalik na kaibigan na nagtatawanan sa isang kapihan sa labas ng bayan. Ang boses ni Tomas ay umalingaw-ngaw sa pandini ko. Sinabi niya habang nakangiti na dahil daw sa nganay po niyang yaman kaya sili nakakapamuhay masarap ngayon. Tumawa si Clara, ang babaeng naging kasangga ko simula pa noong naaaral kami sa mataas na paaralan. Sinabi ni Clara habang umiinom ng kanyang inumin na tangaraw ako. Walang pangalan sa anumang ari-arian dahil umikot lang ang mundo ko sa paalaga ng aming pamilya. Nawala akong ibang alam kundi ang maglinis at makhluto. Tumango si Tomas at sinabing ganun talaga ako. Sunod-sunuran lang at walang sariling pag-isip para sa kinabukasan. Nang hina ang matuhod ko, umupo ako sa isang sementadong upuan sa gilid ng kalsada. Mainit ang singaw ng semento mula sa sikat ng araw pero ang buong katawan ko ay kasing lamig ng yelo. 30 taon. 30 taon kong ay pinakluto ng mainit na kape at pandesal si Tomas tuwing madaling araw bago siya pumasok sa pakawan. 30 taon kong tinupi ang mga barong niya, inalagaan ang kanyang inang may sakit hanggang sa malagutan ito ngang hininga sa aking mga bisik. Si Clara, ang kaibigang inasikaso ko tuwing may sakit siya, ang laging binibigyan ng paboritong biko at puto tuwing Pasko at Bagong Taon. Sila pang dalawa ang makasamang pinatatawanan ang aking pagiging mangmang sa mundo. Bumalik ang isip ko sa araw na pinalayas ako sa sarili naming bahay 6 na buwan na ang nakalipas. Isang gabi, umuwi si Tomas mula sa kanyang trabaho bilang tagapamahala sa isang malaking pagawaan ng ngagusali. Nagluto akong kare-kare, ang paborito niya, pinakulo ko ang karne ng ilang oras para lumambot, nagiwa nga sariwang gulay at naghanda ng masarap na bagong. Walang imik siyang umupo sa hapak kainan. Hindi niya ginalaw ang pagkain. Tumingin siya sa akin at sinabing gusto na niyang makipaghiwalay. Wala na raw siyang nararamdaman para sa akin. Gusto na raw niyang palayain namin ang isa-isa dahil matatanda na kami at gusto niyang hanapin ang sariling kaligayahan. Ganun lang iyon. Ang 30 taong kang patitiis pa si Silby at paalaga ay tinapos ng ilang malamig na salita. Mabilis ang naging proseso matapos ang gabing iyon. Si Clara, ang magaling kong kaibigan na laging nagsasabing kakampi ko siya, ang nag-alo na tutulong sa akin. May kilala raw siyang magaling na abogado, ang sarili niyang kapatid. Dahil buo ang tiwala ko sa kanya bilang matalik na kaibigan, pumaya ako. Hindi ko alam, isa pala itong malaking patibong. Pagkatapos ng lahat ng usapan sa malamig na tanggapan ng hukuman, 30,000 piso at walang kahit anong bahagi sa aming mga naipunda ang napunta sa akin. Sabi ni Clara habang hawa ang aking kamay, iyon daw talaga ang halaga ng isang may bahay na walang hanap buhay sa mata ng batas ng aming bayan. Naniwala ako sa kanya. Pumirma ako sa mga papeles habang nangingini ang nga kamay. Hindi ko na makita ng malinaw ang aking pangalan dahil sa mga luhang namumuo sa aking mga mata. Ang katumbas ng 30 taong kong buhay ay 30,000 piso. Lumipat ako sa isang maliit na paupahang kwarto sa gilid ng isang lumang palengke. Isang manipis na higaan, isang maliit na lutuan at ilang kahon malumang gamit ang kasama ko. Nang unang umaga ko ron, nagising ako na nakatingin sa kisaming walang pintura. Walang kailangang asikasuhin. Wala si Tomas na gigisingin. Wala ang mga anak kong sina Juancho at Isabel na may kani-kaniya na ring buhay at pamilya. Tiningnan ko ang maliit na kaldero sa gilid. Sanay ako masaing para sa 4 na tao. Ngayon, isang takan ng bigas lang ang kailangan. Dun bumuhos ang luha ko. Pakiramdam ko ay wala na akong silbi sa mundong ito.
Isa na lamang akong lumang basahan na itinapon matapos gamitin ng mahabang panahon hanggang sa mapunit at mawala ng kulay. Araw-araw nakatingin lang ako sa bintana, pinakikinggan ang ingay ng mga nagtitinda sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda, ang sigawan ng nga naalok ng gulay at prutas, ang tuno ng di na naagawan sa mga pasahero, hanggang sa isang hapon, napansin ng isang matandang kapitbahay ang maniluto kong ulam na kaugalian ko kasing magluto ng marami dahil nakalimutan ko na mag-isa na lang pala ako. Binigyan ko siyang isang mangkok na dubo at porkbet. Namati man niya ang luto ko, nalaki ang kanyang mamata at napangiti siya na malapat. Sinabi niya na napakasarap nga aking luto, lasang lutong bahay daw na matagal na niyang hindi natitikman. Pwede raw ako magtayo ng sarili kong karinderya sa palengke. Karinderya, isang maliit na tindahan ng pagkain. Ang salitang iyon ay nagbigay ng maliit na liwanag sa madilim kong isipan. Wala akong pinaaralan kundi hanggang mataas na paaralan lamang. Wala akong karanasan sa pagtatrabaho sa mga tanggapan, pero marunong akong magluto. 30 taon kong hinasa ang nga kamay ko sa kusina upang pasayahin ang nga taong natapon sa akin. Bakit hindi ko ito gamitin upang buhayin ang sarili ko? Tinawagan ko ang anak kong si Isabel. Laking gulat ko nang suportahan niya ako ng buong puso na tila ba matagal na niyang hinihintay na tumayo ako sa sarili kong nga paa. Siya pang nahanap nga mapahang pwesto sa ng palengke. Maliit lang ito, madumi ang nga dingding at sira ang lababo kung saan hinuhugasan ang nga plato. Pero iyon ang naging simula ng aking bagong buhay. Ako mismo ang naglinis ng pwesto. Kinuskos ko ang malumot at kalawang sa sahig at pada hanggang sa masugat ang magkamay ko at sumakit ang aking likod. Sa bawat kuskus at buhos ng tubig, pakiramdam ko ay inaalis ko rin ang dumi at sakit ng aking nakaraan. Bawat patak ng pawis ay sumisimbolo sa aking pagbangon. Sa unang araw ng aking pagtitinda, inilata ko ang kaldero nga kaldereta, dinuguan at sinigang. Walang masyadong bumibili nung maunang oras. Nakapulang ako, pinamamasdan ang mga taong nadaraan na tili walang pakialam sa bago kong tindahan. Naisip ko, baka nga hanggang dito lang talaga ako, baka toto ang sinabi ni Thomas na wala akong kwenta at hindi ko kayang mabuhay ng wala siya, pero biglang dumating ang isang lalaki. Matangkad, malapa ang balikat, so ang isang kupas na kamiseta at pantalon na puno ng mansa ng pintura at kusot ng kahoy. Siya si Lando, isang karpintero sa karate na pagawaan ng mga kasangkapan na madalas kong makita buhat-buhat ang mabibigat na troso. Umupo siya sa isang bakantang silya ng walang imik. Umorder siya ng sinigang na baboy at maraming kanin. Nang matikman niya ang unang higop ngang sabaw, tumigil siya. Tumingin siya sa akin na may halong pagtataka sa kanyang malalalim at malulungkot na mga mata. At pagkatapos ay dahan-dahang inubos ang lahat ng laman ng kanyang mangkok hanggang sa huling butil ng kanin. Hindi siya naksalita ng marami. Binayaran niya ang pagkain, tumango ng bahagya bilang pasasalamat at umalis. Pero kinabukasan, bumalik siya sa parehong oras at nang sumunod na araw ay naroon na naman siya hanggang sa unti-unting nakilala ng buong palengke ang aking maluto dahil sa makwento ng iba pang nakatikim. Dumami ang nga naging suki ko mula sa matagabuhat, matindera ng gulay hanggang sa magadumaraang nakmamadaling pumasok sa trabaho na umpisa akong kumita ng sarili kong pera. Sa unang pagkataon sa buong buhay ko, ang mga barya at papel na hawak ko ay galing sa sarili kong pawis at paghihirap, hindi hingi muli sa kamay ng isang asawang nanunumbat. Pakiramdam ko ay unti-unti kong nababawi ang sarili ko, ang pagkatao kong nawala sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi laging tahimik at madali ang buhay sa palengke. Isang umaga bago magbukas ang tindahan, napansin kong sira ang bubong ng aking pwesto dahil sa malakas na bagyo noong gabi. Tumutulo ang ulan at nababasa ang mega paninda at mega lemesa.
Wala akong pambayad sa gagawa dahil iniipon ko palang ang puhunan ko. Umiyak ako ng tahimik habang pinupunasan ang mabasang upuan. Nang pumasok ako kinabukasan upang subukang magtinda ulit, laking gulat ko nang makitang ayos na ang bubong. May bagong yero at hindi na tumutulo ang tubig kahit umaambon pa sa labas. Na matanong ako sa makasamahang tindera kung sino ang gumawa. Sinabi nila nakita nila silang nung madaling araw, tahimik na inaayos ang bubong ko habang wala pa ang makatao. Bakit niya ginawa iyon? Wala naman akong hinihinging pabor sa kanya at hindi kami madalas mag-usap kundi pe-order lamang ng pagkain. Kinagabihan, nagluto ako ng espesyal na lechon kawali. Binalot ko ito ng maayos at dinala sa kanyang pagawaan bilang pasasalamat. Tahimik niya, itong tinanggap. Bahagyang namula ang kanyang pisngi at tumango. Kinabukasan, ibinalik niya ang aking lalagyan ngunit laking gulat ko nang makitang may laman itong isang magandang inukit na kahoy. Isang sandok na yari sa matibay at makintab na kamagong. Walang salita, isang simpleng palitan. Ngunit may isang bagay sa kanyang tahimik na pagtulong at pagmamalasakit na napapabilis sa tibuong puso kong matagal nang namatay sa sakit. Pabilis ang paglago ng aking karinderya sa masumunod na buwan at kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam na umuusbong sa pagitan namin ni Lando. Kahit pa madalas ay nakakaintindihan lamang kami sa pamamagitan ng nga simpleng tingin at tahimik na paalalay. Subalit, isang hapon habang masay ako na ayos na nga natitirang ulam sa aking makaldero, nakita ko ang isang pamilya na anino na naglalakad papasok sa masikip na pasilyong kang palengke. Ang babaeng may makapal na pampaganda, suang mamahaling damit at maalahas na hindi nababagay sa amoy at dumi ng palengke. Si Clara, palingalinga siya, tila may hinahanap. At nang magtama ang aming nga paningin, nakita ko ang labis na pakagulat at isang kakaibang ngiti na namo sa kanyang nga labi. Ano kaya ang ginagawa ng babaeng nanira sa buhay ko sa lugar kung saan nagsisimula pa lamang akong bumangon mula sa abong nga aking nakaraan? Humabang siya palapit. Maingat na iniwasan ang maputi at basang bahagi ng sahing ng palengke. Ang amoy ng kanyang matapang at mamahaling pabango ay nakipag-agawan sa amoy ng suka, bawang at sariwang isda sa paligid. Tumigil siya sa tapat ng aking makaldero. Tiningnan niya ang nga paninda ko mula ulo hanggang paa, tapos ay ngumitingang isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Kumusta ka na? Tanong niya na may himingang awa na pilit at hindi toto. Dito ka pala napatpat matapos ang lahat. Hinawakan ko na mahigpit ang hawakan ng sandok na bigay ni Lando. Gusto kong isaboy sa mukha niya ang kumukulong sabaw ng sinigang, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ako bababa sa antas niya. Mabuti naman ako, sagot ko, pilit pinapatatak ang aking boses kahit nagwawala ang kaba sa aking dibdib. Nabubuhay ng marangal at walang tinatapakan. Tumawa siya ng mahina, isang tawang nakakainsulto. Marangal, ulit niya habang tinitingnan ang mali kong pwesto. Sa bagay na bagay sa iyo ang matiyaga sa barya. Sanay ka naman sa ganyan, yung walang sariling pangalan, yung laging nasa likuran lang. Bumigat ang pahinga ko, baya man ito, sabi ko, pinapawisan ko ito. Hindi tulad ng iba na nakaw lang ang kaligayahan, nawala ang ngiti sa kanya nga labi. Umirap siya at sumandal ng bahagi sa haligi ng aking tindahan. Huwa kang malinis, wika niya. Kung inasikaso mo sana ng maayos ang asawa mo, hindi siya maghahanap ng iba. At huwa mong isipin na nakalimutan ko ang mapaninira mo sa akin. Balita ko, may bago ka na raw tagapatanggol. Isang hamak na kapintero. Talagang bumabaksa na ang pamantayan mo. Bago pa ako makasagot, isang malaking anino ang tumakip sa sikat na araw na tumatama sa aking pwesto, si Lando. May buhat siyang isang kaban ng bigas na binili ko mula sa kabilang kanto. Ibinaba niya ito ng tahimik sa gilid na lutuan, nagpakpak na kamay at tumayo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita pero ang kanyang matalim na tingin ay nakapako kay Clara.
Para siyang isang matibay na pada na handang saluhin ang anumang bato na ibabato sa akin. Napaluno si Clara. Nawala ang kanyang kayabangan. Inayos niya ang kanyang bag at mabilis na tumalikod, ngunit bago siya tuluyang umalis, sinabi niyang hindi pa kami tapos. Nang mawala siya sa paningin ko nang hina ang aking mga tuhod at napaupo ako sa isang bangkito. Inabutan ako ni Lando ng isang basong tubig. Nangingini ang mga kamay ko nang kunin ko ito. Uminom ako at huminga ng malalim. Wala siyang itinanong. Wala siyang sinabing kung ano para pagangin ang loop ko. Tumayo lang siya ron, naghihintay hanggang sa kumalma ang aking paghinga. Salamat ang tanging nasabi ko. Tumango lang siya, kinuha ang baso at bumalik sa kanyang pagawaan. Ang kanyang tahimik na presensya ay mas nabigay sa aking lakas kaysa sa anumang mahabang salita ng pagalo. Lumipas ang ilang araw, sinubukan kong kalimutan ang pakikita namin ni Clara at itinon ang lahat ng aking atensyon sa pagluluto at papapatakbo ng karinderya. Ngunit tila sinusubok talaga ng tadhana ang aking katatagan. Isang tanghali, habang napupunas ako nga misa, may pumarada na isang makintap na sasakyan sa bungat ng palengke. Bumaba ang isang pamilya na bulto nga laki, nakasuot na malinis at plan sa dong barong. Makintap ang masapatos. Ang panganay kong anak na si Juancho. Matagal ko na siyang hindi nakikita simula ng palayasin ako kanyang ama. Lumapat siya sa pasto ko, ambas na yakap papakbati isang mapanirang tanganang ay kanavat niya sa aking palakad. Tiningnan niya ang mga langaw na lumilipat sa gilid, ang mga basang sahi, ang mga taong kumakain na nakakamay. Nay, ano ba itong ginagawa mo, bunga niya? Hindi man lang tinatago ang pandidiri sa kanyang boses, nakakahiya. Nakarating sa mga kakilala ni tatay na naktitinda ka ng ulam sa palengke. Ano na lang ang sasabihin ng mga kasamahan natin sa kumpanya na ang ina ko ay isang tindera sa gilid ng kalsada? Para sinaksa ng punya ang dibdib ko. Ito ang anak na ipinatimpla ko gatas tuwing madaling araw. Ang anak na inilawan ko ang kwarto tuwing naaral siya para sa kanyang nga pagsusulit sa kolehiyo. Nakakahiya, ulit ko, mahina pero puno enegram, inanakita. Ito ang bumubuhay sa akin, Juancho, nang itaboy ako ng ama mo nang walang kahit anong dala kundi ang nga dami ko. Ito ang sumalo sa akin. Umiling siya, tila walang pakialam sa mga nararamdaman ko. Nay, umuwi ka na lang sa probinsya. Mapapadala akong buwan ng sustento. Huwag mo na kaming hiyain dito. Hindi ko kailangan ng limos mo, sagot ko habang pinipigilan ang pagtulo ng aking nga luha. Ang kailangan ko ay ang paggalang mo. Tumawa siya, isang mapalang tawa na kuhang-kuha sa kanyang ama. Paggalang? Nay, ano bang inaasahan mo? Wala ka namang amba sa yaman ni, tate kaya ka umalis nang walang nakuha. Huwag mo nang ipilit na kaya mong mabuhay maisa dahil nakakaawa ka lang tingnan. Ang nga salitang iyon ay dumuro sa huling piraso ng paasa ko na may natitira pang pagmamahal ang panganay ko para sa akin. Bago pa ako makasagot, dumuko siya ng isang manipis na envelope mula sa kanyang dalang bag. Inilapa niya ito sa ibabaw ng masang pinupunasan ko. Pinapapirmahan ito ni tatay. Sabi niya habang nakatingin sa akin ng malami, may kinalaman daw ito sa lupang kinatatayuan ng palengkeng ito. Tiningnan ko ang sobre at biglang bumilis ang tibok enerhe puso ko. Ano ang nilalaman ng papeles na ito at bakit biglang nakialam si Thomas sa lugar kung saan ako naghahanap buhay? Kinuha ko ang sobrang inilapa ni Juancho. Nangingini ang mga daliri ko nang buksan ko ang selyo nito at ilabas ang mga nakatuping papel. Bumunga sa akin ang nga pamilya na tata ng kumpanyang pinaglilingkuran ng kanyang ama. Binasa ko ang makanakasulat kahit pangalabo ang aking panakandayal sa luwang nakababadiyang tumulo isang abiso ng pakpapalas. Nakasaad doon na nabili na raw ng kumpanya ni Thomas ang buong lupain ng palengke at tatayuan ito ng isang malaking pamilihan para sa mga mayayaman. Binibigyan ang lahat ng mga nagtitinda ng 30 araw para lisanin ang lugar. Tumingala ako at tiningnan ang aking anak.
Bakit kailangan ko itong pirmahan? Tanong ko habang pinipilit na hindi manginig ang aking boses. Sumagot si Juancho ng walang kagatol-gatol na tila ba nakikipausap lamang siya sa isang ordinaryong tao at hindi sa ina na nagluwal sa kanya. Kailangan daw ng katibayan na natanggap ko ang abiso dahil ako raw ang itinuturing na pinuno ng hanay ng nga kainan sa bahaging ito ngang palengke. Inutos daw ang kanyang ama na unahin ako para sumunod ang ibang nga natitinda ng walang gulo. Isang malalim na sugat ang muling nabuksan sa aking dibdib. Ginamit ako nun bilang asawa para asikasuhin ang lahat ng pangangailangan nila sa bahay. Ngayon naman ay ginagamit nila ako bilang kasangkapan para sirain ang kabuhayan ng mataong naging pamilya ko na sa palengke. Hindi ko ito pipirmahan, mariin kong sagot at ibinalik ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Mari ninyong paalisin ang gatao dito gamit ang yaman at kapangyarihan ninyo, pero hindi ako magiging kasapwat ng ama mo sa pag-agaw ng hanap buhay ng mga maralita. Bumuntong hininga si Juancho, bakas ang inis sa kanyang muha. Nay, huwak na kayong matigas ang ulo. Wika niya bago kinuha ang sobra. Susunod din naman kayo sa huli. Wala kayong laban sa kumpanya. Umalis siya nang walang paalam. Iniwan ako nakatayo sa gitna ng aking maliit na karinderya na unti-unting pinupuno ng takot. Nang makalayo ang sasakyan ng anak ko, napapo ako sa isang tabi at doon na tuluyang bumuhos ang aking maluha. Hindi ko iniyakan ang anak ko naging bula sa katotohanan. Iniyakan ko ang kalupitan ng tadhanang tila ayaw akong bigyan ng pagkakataong makahinga at mabuhay ng payapa. Mabilis na kumalat ang balita sa buong palengke na kumpulan ang nga tindera ng isda, mga magugulay at mga kargador sa harap ng aking pwesto. Lahat sila ay puno ng takot at paalala. Saan kami pupunta? Tanong ng isang matandang nagtitinda ng kamatis na halos 3 dekada na rin naroon. Ito na ang bumuhay sa aming mga anak at apo. Tiningnan ko ang kanilang makmuha na suno sa araw at punong guhit ng paghihirap. Nakita ko ang sarili ko sa kanila. Pare-pareho kaming pilit na bumabangon araw-araw para lamang may-mayhain sa hapak kainan habang ang manasa itaas ay walang pakialam na yurakan kami para sa kanilang sariling interes. Habang nausap-usap kami, dumating si Lando. Napansin niya ang kaguluhan at ang namumulang nga mata ko. Walang salita siyang lumapi at kinuha ang isang kopya ngang abiso na iniwan ng mga tauhan ng munisipyo noong umagang iyon. Kumuno ang kanya habang binabasa ang bawat linya ng dokumento, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang gamata na kadalasan tahimik ay ngayon may naapoy na galit. Hindi sila pwedeng maktayo ang gusali rito ng walang tamang proseso at pausap sa matao, mahina ngunit madiin niyang sinabi. Nagulat ako. Paano niya nalaman ang mga ganong bagay? Isang simpleng kapintro lamang si Lando sa paningin ng marami, ngunit ang pahawa niya sa papel at ang talas ang kanyang pananalita ay tila nagpapahiwati na mayroon siyang nakaraan na hindi namin alam. Bago pa ako makapagtanong, itinupi niya ang papel at ibinusa. Ako ang bahala rito, wika niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Huwag kang matakot. Walang alis hanggat walang maayos na kasunduan. Ang kanyang nga salita ay nabigay nga kakaibang tapang sa aking puso. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nang maisa ako, naramdaman kong may kasangga ako sa isang malaking laban. Subalit hindi naging madali ang masumunod na araw. Unti-anting nawalan suple ang tubig at kuryente ang aming palengke. Malinaw na sinasadya ito upang pahirapan kami at piliting umalis ng kusa. Napilitan akong maigip ngang tubig sa malayo at gumamit ng uling at kahoy para lang makapagluto at may pagpatuloy ang pagtitinda. Marami sa mga kasamahan ko ang unti-unting sumusuko, kinukuha ang kakarampot na bayad upang lisanin ang lugar dahil hindi na nila makayanan ang hirap. Isang maulan na hapon, habang naayos ako nga natirang ulam, nakarinig ako nga malalakas na yaba at boses mula sa bunga ng pasilyo. Pumasok ang ilang matitipuno at nakasumlirong lalaki na may dalang mahahabang pamalo. Sa likuran nila ay naglalakad ng taas si Thomas kasama si Clara na nakapayong pa para hindi mabasa ang kanyang sapatos. Pilit nilang pinapaalis ang nga natitirang tindro at binabaklas ang nga harangam nga pwesto.
Na makita ako ni Thomas, ngumiti siya na nakakain suto at lumapit sa aking karinderya. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka tatagal nang wala ako. Wika ni Thomas habang pinamamasdan ang nganaygi kong tubig at mga uling. Tingnan mo ang sarili mo, madungis at kaawa-awa. Hudyat na sana nang nga tauhan niya para sirain ang aking lutuan nang biglang humarang si Lando. Hawa ang isang makapal na piraso ng kahoy at hindi natitina ang tindi. Nagkatitigan ang dalawang lalaki, ang isa ay punong kayabangan at kapangyarihan, habang ang isa ay may tahimik ngunit nakamamatay na tapang. Pero habang nangyayari iyon, may nahagip ang mga mata ko sa isang dokumentong hawak ng tauhan ni Thomas. Isang pirma na napatigil sa paikot ng aking mundo. Kaninong pangalan ang nakasulat sa kasunduan na lihim na napapahintulot sa malaking panlolokong ito? Ang sarili kong pangalan. Nakasulat ng malinaw sa ibabangang kasunduang pumapaya na lisanin namin ang palengke kapalit ng maliit na halaga ng salapi. Ngunit hindi sa akin ang kumpas ng bolpen na iyon. Kilalang-kilala ko ang hubok ng titik, ang diin ng tinta sa papel. Ito ang parehong sulat kamay na nakikita ko sa maklumang kwaderno ni Juancho noong naaaral pa siya. Ang parehong kamay na inalalayan ko maksulat noong bata pa siya. Pagka ang aking pirma, ginamit ng sarili kong panganay ang aking pangalan upang ibenta ang aming karapatan at paboran ang kanyang ama. Nangini ang bukong kalamnan hindi dahil sa lamig nga ulan kundi dahil sa matinding galit at sakit na sumabok sa aking dibdib. Wala na akong pakialam sa mahawa na pamalo ng mga tauhan ni Thomas. Lumapas ako sa likuran ni Lando, hinablot ang basa at gusot na papel mula sa kamay ng lalaking nak babanta sa amin at iniharap ito sa pakmumuha ng dati kong asawa. Ninakaw ninyo ang pangalan ko, sigaw ko, ang boses ko ay nakipagsabayan sa ugong ng kulok. Ginamit mo ang sarili nating anak para gawin ang maruming trabaho mo dahil duwa kang harapin ako ng patas. Tumawa lamang si Thomas, isang halaha na napapakitang kanyang buong kayabangan. Wala siyang nakikitang mali sa ginawa niya. Wala nakaw na nangyari, sumbat niya habang pinapayungan ni Clara. Kusanglop na tumulong ang anak natin dahil alam niyang wala kang panalo rito. Mas pinili niya ang magandang kinabukasan sa kumpanya kaysa sa isang inang na titinda ng ulam sa putikan. Napakagat labi si Clara at matalim na tumitik sa akin. Sumuko ka na, wika na dati kong kaibigan. Kahit anong gawin mo, sa amin pa rin ang huling halahak. Isang tauhan nila ang biglang sumugot upang bawiin ang papel at itula ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang magaspang na kamay sa aking balikat, umikot ang makapal na kahoy na hawa ni Lando. Tumama ito sa tagiliran ng lalaki kaya napadaing ito at napaluhot sa basang sahi. Nagulat ang iba pang nga tauhan at akmang susugurin ang karpintero. Hinarang ni Lando ang kanyang sarili sa pagitan ko at ni bayaran ni Thomas. Ang kanyang mamata ay walang bakas ng takot, tila isang leon na handang mamatay maprotektahan lamang ang kanyang nasasakupan. Ngunit hindi nag-isa si Lando. Sa isang iglap, narinig ko ang kalampak ng mga kaldero, ang pagampas ng mga sandok sa mesa at ang mabibigat na yaba sa mga pasilyo. Lumabas mula sa kanilang nga pwesto sinamang kanon na hawa ang kanyang mahabang kutsilyo sa paghihiwang ng isda, si Aling Nena na may dalang makapal na panlinis ng kalsada, at ang gamenjay kargador na may hawag na madyatubo at patpat. Pinalibutan ng buong palengke ang pangkat ni Thomas. Ang mga taong pinakain kong mainit na sabaw at kaning aro-aro ay ngayon na alay ng kanilang tapang upang ipatanggol ang aming tahanan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Thomas at Clara. Ang kanilang kayabangan ay napalitan ng kabenang mapatanto nilang hindi aatras ang mga taong maralita kung sabay-sabay silang lalaban. Dahan-dahang umatras ang nga tauhan nila. Tandaan ninyo ito, nanggigil na banta ni Thomas habang namamadaling naglalakat paalis. Babalik kami bukas kasama ang alaga ng batas at ang malalaking makinarya. Dudurugin namin ang lahat ng paninda ninyo hanggang sa makaawa kayo sa kalsada.
Nang tuluyang makalayo ang kanilang sasakyan, unti-unting humupa ang tensyon sa palengke. Ibababa na sana ni Lando ang kanyang hawak na kahoy, ngunit napansin ko ang paktulo ng mapulang dugo mula sa kanyang braso. Nasugatan siya mula sa patalim na nakatago pala sa bulsa na tauhan ni Thomas na nakalaban niya kanina. Agad ko siyang hinila papasok sa aking karinderya. Kumuha ako ng malinis na tubig, hinugasan ang kanyang sugat at ibinalot ang isang malinis na tela sa kanyang balat. Nanginginig ang aking mga kamay habang ginagawa iyon hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang malaking palat na pumigil sa aking panginginig. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Wala kang utang na loob sa akin. Pwede kang mamatay dahil sa pakikialam mo sa problema ng iba. Yumuko si Lando, huminga ng malalim at ikinuwento ang isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang ibinaon. 20 taon na ang nakararaan, inagaw din ng isang malaking negosyante ang lupaing sinasaka ng kanyang pamilya sa probinsya. Dahil sa kawalan ng wala silang nagawa. Nakasakit ang kanyang asawa sa labis na pag-isi at sama ng loob hanggang sa ito ay pumanaw, iniwan siyang nag-isa. Ipinangako niya sa harap ng puntot ng asawa na hinding-hindi na siya papaya na may aapihin sa kanyang harapan